Sa Calangcan Bay, unang itinambak ang tailings ng Mark Copper noong kabubukas nito noong dekada 70. Umabot sa 7 kilometro ang haba ng tumigas na tailings sa dagat. Bukod sa hirap ng pangingisda, naapektuhan nito ang kalusugan ng mga residente. Sipalay City, Negros Occidental is awash in white, not from a simple dust storm but due to dried mine residue from the Maricalo Mining Corporation. Miners just throw their waste right into the rivers. The rivers turn gray, their forests denuded, and their farmlands unproductive because of the illegal mining operation. Manicani Island lies off the coast of eastern Samar. Its residents are poor, but the island itself is rich in natural resources. HMC began operations here in 1991 using open-pit mining, the most destructive form of mining operations. The poisonous material from Mark Copper mining has already contaminated Calangcan Bay. Aside from various illnesses caused by the toxic waste, much of the food sources of residents in the area have also been contaminated. Tailings from Mark Copper mining has reached critical level, and the mine pit where the poisonous chemicals are stored is in danger of breaking. Since the Mining Act was passed in 1995, environmentalists, businessmen, and government officials believe the law still leaves much to be desired. The law has stirred up opposition that ranged from environmental issues to national patrimony to indigenous people's rights. Bukod tangi ang ganda at klima ng Cordillera, di pangkaraniwan ang likas na yaman nito, mapaibabaw man o ilalim ng lupa. Dito matatagpuan ang ilan sa nalalabing kagubatan ng ating bansa. Dito rin nagmumula ang malalaking ilog ng Hilagang Luzon. Ito marahil ang dahilan kung bakit dito itinayo ang mga dam at minahan na maghahatid daw ng kaunlaran sa Cordillera. Ngunit halos 100 taon na mula nang unang dumating ang kumpanya ng mina sa Cordillera, halos wala pa ring bakas ng kasaganaan at kaunlaran na dapat ay dala nito. Noong July 2001, binaha ang Cordillera sa bagsik ng bagyong si Ferry. Matinding tinamaan ng sakuna ang bayan ng Itogon sa Benguet. Ilang minuto lang ang layo sa Baguio City. Nag-overflow yung ilog. Malakas yung flow ng water until nakuha niya yung pati yung kalsada and pati yung office na ano na yun. Wala na kaming school site. Unti-unti nang nahuhulog yung lupa namin. Na-erode. So we have to adjust the building backwards. Ang paaralang ito sa Barangay Luwakan ay katabi ng Antamok Gold Project. Isa sa pinakamalaking open pit mine sa buong Asia. Ang may-ari nito ay ang Benguet Corporation na kilala rin sa tawag na BCI. Ang BCI ang kauna-unahang kumpanyang nagmina sa Pilipinas. Dati, isa ito sa pinakamalaking producer ng ginto sa buong mundo. Sinabi naman nila na i-rehab nila ito. Pero hanggang ngayon wala pa naman. Sinukat na nila pero hanggang ngayon wala pa naman. Lahat ng hiniling namin, katulad ng relocation site, sino naman ang hindi sasama ng loob? Medyo masama talaga ang loob ko sa kanila. Noong dekada 90, inutulan ng mga mamamayan ng Itogon ng open pit mining ng BCI, bumagsak din ang presyo ng ginto sa pandaigdigang kalakalan. Mga bagay na nagpatigil sa operasyon ng open pit mine. Batay sa Environmental Compliance Certificate at
at kasunduan ng kumpanya sa komunidad, dapat ayusin ng BCI ang nasirang kapaligiran. Sabi nila, ibalik sa dati yung natural pagflow ng tubig, hanggang ngayon hindi pa natupad. Yung bundok na yan, after ma-mine out yan, ibalik yan, pero hanggang ngayon, makikita ninyo yung bundok na yan na hindi na ibalik, walang tanim. Ilang beses silang nagtanim ng mga punong kahoy, pero it's not successful. Si Ellinger Pisek ay kabilang sa tribong Kangkanaay na naninirahan sa Itogon kasama ng tribong Ibaloy. Sariwa pa sa alaala niya ang tanawin dito sa Antamok bago sinira ng open pit mine. Sa pagkakatanda ko, nung bata pa ako, buo na bundok yan. Mataas yan na bundok. Tapos nung nagsimula yung operation ng BCI, yung Benguet Corporation, hinalukay yan hanggang sa ilalim para makuha yung ore na gusto nila. Ayon naman kay Felix Dicaran na isang Ibaloy, panahon pa daw ng kanyang mga ninuno ay nabuhay na sa pagsasaka at pagmimina ang kanyang tribo. Ginatang na dyan nga tanal, in titulo ti Amerikano, in tutulo dagi Amerikano. Iso nga nalawan ti kukadan. Ngamsan nga amo dagi jay, igurot, ignorante da nga rod. Handa nga mo jay. Iso nga simrak ti Amerikano ti agminas. Ang mga Amerikanong bumili ng tunnel at nagpatitulo sa lupa ng mga Ibaloy ang naging unang may-ari ng BCI. Siyempre, urain one niya tiyakas da nga rod, taadam at papil da nga rod. They have the title already. Iso nga you cannot protect. 1906 nang magsimulang magmina ang BCI sa Itogon. Ngayon, matapos ang halos 100 taon, pag-aari na ng BCI ang kalakhan ng lupa sa Itogon. Patuloy na nabubuhay sa small-scale mining ang mga Ibaloy at Kangkanaay kahit nagtsatsaga na lamang sila sa tira-tira ng BCI. Ngayon, wala ng kumpanya, wala na. Kami na ang pumalit. Kasama ng ginto? Kaya nga na itong maliliit, iniwan nila. Hindi na pakinabangan. Kami na lang pumalit na. Kami na lang nagmimina dito. Marami pa ang katulad ni Rudy Baniwas. Parang mga langgam na sumisimot sa mga gold ore o nava na pinag-iwanan ng BCI. Ang labas tuloy, imbis na yung mga community dwellers ang makinabang sa ginto, ang labas nila naging scavengers. Ang kinukuha nila yung mga tira-tira ng company. Inubos na ng BCI ang ginto sa Itogon. Iniwan pa nitong nakatiwangwang. Di lamang ang open pit, kundi pati ang mga naunang tunnel nito. Yung mga tunnels ng BCI, pagkatapos makakuha ng ginto, hindi na sila nagbabackfill. So yun, pag nagkaroon ng, halimbawa yung lindol noong 1990, may malaking epekto sa surface kasi yung nag-erode sa loob, pumasok yung surface ay pumailalim, nag-sink. Ngunit di lamang BCI ang dapat sisihin sa nangyari sa minahan sa Itogon. Yung implementor kasi, gobyerno eh. Bakit hindi nila fully implement yung processes? Halimbawa, yung open pit na yun, kasi on the process at the year 2003, na-replenish na lahat yun. Tapos ngayon, wala. Walang nangyari. Pagkatapos minahin ng ginto, nakabaling naman ngayon ang interes ng kumpanya sa tubig. Pupunta na tayo sa ngayon, sa Mohawk. Yung source na kung saan galing yung mga pipes na to. Yung tinutuntungan kong to, yung mga pipes ng Benguet Corp. Dati open yan na tunnel. Pagpunta nila ng malalim, natouch nila yung water table, kaya nag-sink yung tubig, lumabas. Kumuha sila ng sample, potable. Ang ginawa nila, in-applyan ng water rights para sa kanila na yun. Gumawa nilang ng
piping. Mahalaga sa mga taga-Benguet ang tubig. Ito'y di lang ginagamit sa pagsaka, kundi pati sa pagproseso ng nava na nakukuha ng mga small-scale miner. Nung una na mag-burmill ang tao dito, ang ginagamit nila na magpaandar ng burmill ay tubig. Pero dumaan ang mga panahon o taon, lumiit na ang tubig sa ilog. Yung dahil sa underground operation, yan ang unang opsyon ng kumpanya o yung minas. Kaya na target nila yung water table, kaya bumaba ang tubig. Dati-rati kasi nagtatanim kami ng palay. Pero sa ngayon, dahil nga sa lumiit ang tubig sa ilog, hindi na kami nakakuha ng palay. Nagbebenta na ngayon ng mineral water ang BCI. Balak din itong angkinin ang mga ilog at sapa ng Itogon na panggagalingan ng tubig na ibebenta sa Baguio. Plano daw gawing imbakan ng tubig o reservoir ang open pit mine. Kinuha nga nila yung livelihood ng mga from Luacan, yung mga small scale mining. Tapos kukunin na naman nila yung source of water. Paano kami mabubuhay pag ganyan na? Mapagpasya ang kumpanya sa buhay ng mga mamamayan dahil pag-aari nito ang kalakhan ng lupa at yamang mineral ng Itogon. Dahil dito, ang tribo naman ay naagawan ng pagkakataon at karapatang mamuhay ng disente sa kanilang lupang dinuno. Marami silang plano pero sa ngayon wala silang ginagawa. Halimbawa, gawing water storage ng Baguio for business. O kaya subdivision, o kaya golf course. Hanggang ngayon wala pa rin. Yung term ni Mayor Dumogan ng Baguio, may proposal sila nun na nalabas sa Baguio Daily Inquirer na gagawing landfill to ng Baguio City, hindi ng Municipality of Itogon. Siguro mag-upos kami dyan. Bakit? Hindi basurahan yung lugar namin. Dalawa na lang ngayon ang malalaking kumpanyang nagmimina sa Cordillera. Ang Lepanto Mine sa Mangkayan at ang Felix Mine sa Tuba. Iba yung pagmimina ang nagaganap sa dalawang lugar na ito. Ito ang tunnel ng Lepanto. Mistulang mga kalye sa ilalim ng lupa. Marami at malalim ang mga tunnel ng Lepanto at balak pa itong dagdagan. So now we have 5 levels and we are going to drive more about 3 more levels. Noong 1996, nadiskubre ng kumpanya ang isang malaking gold deposit na tinawag na Victoria Ore. You can see it that there's a diamond drill hole that we have drilled. And we are going to follow this diamond drill hole to look for the ore that we have hit further inside. Lumaki ang kita ng Lepanto noong 1997. Ito ang pinakamalaking ganansyang itinala ng kumpanya sa higit na 6 na dekada nitong pagmimina sa Mangkayan. Itong kwan na ito, na-crush na ito, this crush underground. Mayroon kaming jaw crusher na kwan doon sa underground. Yung mga 12 inch and above na sizes na ore, na rock, ma-crush yan hanggang maging 4 inch ang maximum size. Ginagamit namin ang weightometer. I-register yan ng tonnage per hour. Ang capacity itong planta nito 2,400 to 2,800 tons per day sa ngayon. Pero may balak ang kumpanya na magiging 3,000 per day.
mga gold dust na yan, i-dry namin yan. Pag na-dry na yan, saka kukunin siyempre ng timbang at dadalhin sa gold refinery room for further processing. Noong September 2001, halos 16,000 onsa ng ginto ang nakuha ng Lepanto, pinakamataas sa kasaysayan ng kumpanya. Walang tigil ang pag-unlad ng teknolohiyang ginagamit ng Lepanto sa pagmina ng tanso at ginto. With the present, our present operation, foresee that the mine will last maybe 20 to 30 years. Maaaring aabot pa ng 30 taon ang operasyon ng Lepanto sa Victoria Ore. May pangako ang kumpanya na di pababayaang nakatiwangwang ang mga tunnel. The kind of mining method that we use is a cut and fill, which means that the voids that were created by our mining extraction is being filled. Tuloy-tuloyan. Like you cannot mine unless you fill. That's the reason why we call it cut and fill. And before we abandon the area, no void is left. Fill. Gaya ng Lepanto, ang Philex Mines ay gumagawa din ng malalaking butas na nagmimistulang kuweba sa ilalim ng lupa. Block caving ang tawag sa pamamaraang ito. Isang malawakang pagmimina na gumagamit ng malalaking makinarya. Sa block caving, pinapasabog ang itaas ng mga underground tunnel para pabagsakin ng lava. Matapos nito, malalaking makina ang sumasandok sa bato at lupa. Mga dynamite ito. Iba't ibang klaseng dynamite ito. Trimex, Magnum, P151, Slurry. Unti-unti, makina na ang gumagawa sa trabahong dating ginagawa ng mga minero sa Philex. Para sa isang malaking kumpanya, ito'y mas mura at mabilis na paraan ng pagmimina. Because of the tedious job, we went on mechanized, which is more economical and faster to do the job. So when we do faster, we can produce easily. We can break the rock at a certain desired size acceptable to the mill. So that is what is happening now. Marami pang miminahin ng Philex. Aabot pa daw ito sa halos 100 milyong tonelada ng nava. Sa tansya ng kumpanya, tatagal pa ito ng mahigit 10 taon. Ang hinaharap ng Philex ay mahigit 1 dekada pa ng pagmiminang demakina. At kinikilala ng kumpanya na ang kahihinatnan nito ay ang paglubog ng lupa. So you have the ore body here. These are the in the process of mining from 1955 until present, we have rather processed 362 million tons from this. Yes, so literally we are moving mountains. So from that profile, it's no wonder it became depressed like that. Because 362 million tons is a very, very large quantity. Kung titignan ang lugar na kanilang tinutukoy, mukhang di naiiba sa tanawin ng isang open pit mine. Iba kasi yung open pit eh. Pag sinabi natin open pit, parang talagang open na ngayon. Oo, nakabukas na malaking butas. Pero ito hindi naman eh. Subsidence area ito. Kung makita nyo itong area, nagsusubside dyan, nagsusubside. Ibig sabihin na bumababa yung lupa.
Kung bakit bumababa? Kasi sa ilalim sa underground, kinukuha yung ore. Para di maipon ang tubig sa lugar na lumulubog, tinatambakan nito ng Philex. Pero tumitibag naman ang kumpanya ng bundok para tambakan ang lumulubog na lupa. Sa gilid ng bundok, diyan sila kumukuha ng pang backfill dito sa nagsusubside na area. Upang sa ganun, ma-maintain lang yung level ng itong surface. Marahil nasa Philex nga ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa mga taga-Mangkayan. Noong July 1999, gumuho ang lupa sa ilang lugar sa Mangkayan. Ayong tignan namin yung mga wire dito sa kwan, ay bakit hinihila? Kaya pala bumababa ito. Dati nakadikit yan dito. Kaya lang nung nagbagyo noon, kaya yun. Yan, bumika. Yun, makita mo yung distansya. Yun. Siyempre, natakot yung nakatira dito, kaya ganyan. Umalis. Siyempre, inano nga dyan sa ilalim, kaya ganito ang nangyari. Ayaw naman aminin yung itong Lepanto Mines na ganyan nangyari. Sabi daw nila, yung natural cause. Paanong natural cause? Yung mga dating nagtatrabaho dun sa ilalim, sabi nila, ano na yan, talagang malaki yung butas sa ilalim. Kaya ganun ang nangyayari. Pag umuulan, siyempre bibigay yung lupa. May hinala ang mga residente rito na ang malawakang pagmimina sa ilalim ng lupa ang dahilan ng pagbuho nito. Iba naman ang tingin ng gobyerno. Batay sa pag-aaral na isinagawa nito, isang fault line ang gumuguhit sa ilalim ng lupa. Bagamat maaaring may kinalaman din daw ang Lepanto Consolidated Mining sa paglubog ng lupa sa ilang bahagi ng Mangkayan. You see, here in Benguet, this is considered as a geologically new. And makikita mo na talagang yung stability ng structures dito is talagang mahina. Mahina raw ang lupa di lamang sa Benguet, kundi sa buong Pilipinas. Ito yung tinatawag na Philippine Fault. And therefore, with that, makikita mo na talagang unstable yung lugar nito. Kaya't nakapagtataka kung bakit puspusan ang pagmimina sa harap ng panganib na ito. Ngunit hindi lang paglubog ng lupa ang problema. Panganib din ang pagguho ng tailings dam o imbakan ng mga latak na kemikal mula sa minahan. Ang barangay Cabitin ay katabi ng tailings dam ng Lepanto. Katabi ng ilog kung saan nasasala ang mga tailings, tigang na ang lupa. Ito, ang apekto, yung acid ng kwan eh. Kaya hindi pwede ng palay dito sa kwan, gilid. Mamamatay. Sa alaga namin yung hayop, pag uminom sila rito, mamamatay. Umapet eh. May epekto talaga. Nababahala rin ang mga taga rito sa posibilidad na muling bumigay ang dam. Naalala nilang 2 beses na itong nangyari. Kung mangyari muli, malalagay sa panganib ang mga mabababang barangay ng Mangkayan at pati na rin ang katabing bayan ng Cervantes, Ilocos Sur. Dekada 80 hanggang dekada 90 nang malugit magsara ang ilan sa malalaking kumpanya ng mina sa Benguet. Nawalan ng trabaho ang mga minero mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kabilang dito ang mga taga-Balbalan, isang bayan sa probinsya ng Kalinga. 6 na oras ang biyahe patungong Balbalan mula Tabuk, ang kabisera ng probinsya ng Kalinga. At mahigit 2 oras pa ang lakad papasok
mula sa Abra Kalinga Road. Matatagpuan sa balbala ng komunidad ng mga Banaw. Ang mga Banaw ay kabilang sa mabagsik na tribong Kalinga na kilala noon sa pamumugot ng ulo. Sa lengguwahe ng mga Banaw, ang balbalan ay lugar kung saan nagpapahinga ang mga mandirigma. Ang mga Banaw ay nabubuhay sa pagsasaka at sa pangangaso. Si Daniel Tangdol ang nakatuklas ng ginto sa Sitio Gaang, Barangay Talalang. Ito nakalait pag sa nga to, ginuyuguyod ko yung ganap tayo pa. Nagkota si Danom, bato, so tayo nakasarakak ko. Bato nga adab, balitok na. Dumagsa ang mga Banaw sa Gaang nang kumalat ang balitang may ginto rito. Di nagtagal, binuo ng tribo ang Banaw Budong Association o BBA. Itong Banaw Budong Association this is the organization of the people of Pantik barangays, Pantikyan, Talalang, and Balbalasang, na ito ang sinatawag na membro ng tribong Banaw. Tumulong ang BBA na isaayos ang pagmimina dito sa Gaang. There are policies like we do not allow cutting of large trees. There are only 30 inches diameters for timbering. Ang kahoy ay ginagamit sa paggawa ng mga tirahan o mining camp. Ginagamit rin ito bilang haligi sa mga tunnel. Anyone caught cutting almasiga tree will be penalized 5,000 per tree. Ngunit tanggap ng mga tao na para sa kapakanan nila ang patakaran ito. Karamihan sa mga small-scale miners na ito ay gumagamit ng mga sinaunang pamamaraan, ngunit mayroon na rin gumagamit ng hand drill, dinamita at kemikal. Yan. This is the original na ginagamit namin sa maso at saka hand drilling, pambutas, tapos ilagay yung dynamite, explosive. Dito ang ginto. Yan, hanggang dyan. It takes 30 minutes na nakapasok lahat to. May kinukuha rin kaming gold ore dun sa taas. Pag pumutok, mahulog dito sa chute. Tapos yung ito, mine car. Kung ikukumpara sa malakihang pagmimina, nagmumukhang atrasado ang pamamaraan ng mga minero sa Gaang. Ito na yung gold ore na kinukuha namin sa loob na natapos na nagkuhan ng dynamite, pinasabugan ng dynamite. Tapos ito, linabas, papunta na sa bore mill. Huhugasan muna ng tubig para maiwan yung putik tsaka yung mga buhangin dito, pinong buhangin. Tapos ilagay dito, i-screen. Yan. Tubigan yan hanggang dito sa babaw ng bornil para yung maiiwan na yung gold dito sa nilagay kong plastic. Yung mga magagaan na buhangin, maaanod siya doon.
Lilinisan na ito sa pamamagitan ng sampalpan. Namin mercury, ito ang panghuli namin sa ginto para makuha lahat yung ginto doon sa sampalpan. Parang magkumpol-kumpol yung mga ginto. Ito lang ang ginagamit naming paraan para magkumpol-kumpol yung mga ginto, saka namin lulutuin. Nakakalason ng mercury kapag nilalanghap. Nakakalason din ito ng tubig. May pagkilala ang BBA na kailangan nilang matutunan ang mas mabisa at ligtas na paraan ng pagproseso ng ginto. Meron palang more effective na gold recovery process sa Benguet. Pero kailangan munang may engineer or a person with that expertise to demonstrate. Kaya hanggang ngayon hindi pa namin ni-utilize ang gamit ng yung ibang process. Ang BBA rin ang siyang nagsasaayos ng mga hidwaan sa pagitan ng mga minero. May inihain na complaint ng isang miner dito, ito na. Subukan ng mga opisyalis na ayusin. Itong nagko-complain, isang taga-minero sa Pantikyan, tungkol sa tunnel ito. Tungkol sa tunnel ang conflict. Lumipad naman sa isang butas doon. Maka-join naman siya doon. Yun ang complaint ni Mr. Danglan. So ano, mo na pa cross na kay amod na utang may nga din hujudam gan. Amod apa yak sa imong gasgas ko. Kaya jam din. Kada mo ini din level da, ya din dilin dato. Naka-overlapping ato niya ada nang natin yung smartphone. Ato ko man o yan. Ato. Adidari to dahaton na. Tungkol sa conflict nila sa tunnel, naayos na ngayon. Pwede na silang tatrabaho ulit. Basta half gap ng tunnel. Shake hands. So, tapos no. Umiyak-iyak yung dua. Itong policies at saka rules dito sa Gaang, tao ang gumawa niya. Lahat ng the people of Banao had a hand. Kaya hindi nila pwedeng ma-violate on their own free will yun. Kasi tao ang kalaban nila, lahat ng mga taga Banao. Wala o siya. Ikaw na namin sana daw kay Blanche. Tapoyot no. Agay na. Special. Lali na. Diba? Bagamat ang mga miyembro ng tribong Banao ay malayang nakakapagmina sa Gaang, limitado ang pagpasok ng mga kalapit na tribo. Ang privilege barangay na sinasabi namin, kung outside Banao tribe, 20 miners lang ang allowed. Pero ang membro ng BBA, open sila lahat. Ang parang judge dito, yung mga tao lahat. Halimbawa, yung pag may papasok na ibang tao dito, ibang tribo, pag sinabi ng taga rito na hindi pwede, hindi pwede. Kaya yun ang kalakas ng ano nila dito, people's power nila. Napagkasunduan ng mga Banao na huwag papasukin ang mga malalaking kumpanya ng mina. I think it's a common knowledge na maraming taga Banao galing sa mga minahan sa Baguio. Alam nila ang masamang epekto ng mina doon. Kamakailan lang ay hinadlangan ng mga Banao ang 4 na malalaking kumpanya na nagbalak magsagawa ng mineral exploration sa Gaang. Hindi baguhan ng mga Banao sa paglaban sa mga higanteng kumpanya. Tinutulan nila ang pagpasok ng Cellophil Resources Corporation na nagbalak magtroso ng pine trees sa Kalinga. Nakiisa din ang mga Banao sa pagtutol sa Chico River Dam na proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng World Bank.
mahalagang tungkulin ng BBA ang iwasang masangkot ang minahan sa labanan ng mga tribo o tribal war na bahagi na ng buhay ng mga Kalinga. Kamakailan lang ay binawalan ng BBA ang dalawang magkatunggaling tribo na magmina sa gaang. We do not want our tribe to be affected by their tribal conflict. Kasi ayaw namin pumasok sa tribal war yan. Subukan namin isettle dito kung maaari, kung kayang i-reconcile. Reconciliation. Ang BBA ang siyang paraan ng mga banaw para malutas ang mga suliraning kinakaharap ng tribo. Sumusunod ang mga banaw sa mga patakaran ng BBA dahil sila mismo ang gumawa nito. Sa biglang tingin, parang malayo sa kabihasnan ng gaang. Di ito abot ng mga kalye at ng kuryente. Sa katunayan, naiiba ang buhay ng mga taga rito. Talagang maganda dito. Kung masipag ka, madalas kang kumuha ng ginto. Nabubuhay sila ng mapayapa at sagana dahil sila ang nagpapasya at nakikinabang sa yamang taglay ng kanilang lupang ninuno. Munisipyo Bumalbalapita.